Mapagpalang oras kapatid, pag-usapan natin ang the greatest hope for the Filipino people na ang tungkol sa deuterium. Ano nga ba ang deuterium? What is deuterium? Ayon sa definition, deuterium is a heavy water or hydrogen. The water we drink is composed of 2 parts hydrogen and 1 part oxygen sa simbolong H2O. Ngayon ulitin ko po, ang water o tubig ay H2O. Ngunit pagtanggalin natin ang oxygen sa water, ang maiwan ay H2 o heavy water. Yan po ang deuterium. Ano ang mga gamit ng deuterium? Ito ay tinaguriang future energy fuel of the world. Pwede din ito sa production ng lihay or liquid hydrogen fuel for cars, trucks, jet planes at sa ibang mga makinarya. Ito din ay ginagamit bilang replacement ng gasoline, LPG, LNG, avgas, etc. in powering all types of internal combustion engines and for spacecraft. Challenger, ganun kaganda ang gamit ng deuterium, mga kapatid. At ito din ay gagamitin for reactors in electric power generation. Ano ba ang mga characteristics ng deuterium? Colorless, odorless, tasteless, non-toxic, at saka non-pollutant. Ibig sabihin, safe po siyang gagamitin at malinis sa kapaligiran. Other facts about deuterium: deuterium is considered as the ultimate solution of global warming, and it was proven that deuterium was very potent, 8 million times the potency of fossil oil as energy fuel. At ang 1 liter of deuterium when fueled in a car can travel 375 kilometers. Napakaganda po at malayong mararating ng 1 litro ng deuterium. Ito po ang the flow of deuterium. Ito ay nagmumula sa mga trenches galing pa sa Central America. Sa pag-ikot ng ating mundo, ang deuterium po ay mula Puerto Rico, papuntang Panama, Mexico, United States, Canada, papuntang Russia, mula Alaska, papuntang Russia, at ito din ay papasok doon sa train sa Japan. At from Japan, pumasok ito sa trains ng Marianas. Hindi po siya tumigil doon at patuloy siyang pumasok sa trench ng ating bansa, Philippine Trench. So, yan po ang hitsura niya kung titingnan natin ang kabuuang mapa. So, araw-araw po ay mayroong madeposito sa ating bansang Pilipinas. Kung saan po siya titigil, yan po ang tatawaging deposit of deuterium. Kaya mapalad po sa lahat ng mga bansa ang bansang Pilipinas sapagkat binigyan tayo ng abundance of the sea, kung tawagin ay deuterium deposit. Meron po siyang biblical facts kung bakit sa Pilipinas ibinigay ang deuterium, sapagkat ito po ang lupang pangako ng Israel, bansang Pilipinas, na sa atin ang basbas ng Diyos, hindi sa ibang bansa. At the largest deposit of deuterium in the whole world is, of course, dito lang yan sa Pilipinas, with an everlasting deposit of 85 million barrels a day. So kung titinan po natin sa mapang ito, yan po ang Philippine Trench mula sa Mindanao Deep papuntang Aurora Province. So 868 miles long, 3 miles width, 52 miles width. At saka meron mga maliliit na trenches na pumasok din sa bandang Legazpi. Papunta din sa Samar. Ganun din merong party dyan sa Leyte.
at sa probinsya ng Bohol. Not only ang Bohol, pumasok din sa probinsya ng Siquijor at Mirong sa Dapitan City, yung largest deposit, basin type. At ang priority project site sa programang ito balang araw na tatayuan ng deuterium rigs ayon sa nakikita nyo. Yan ang rigs na itatayo para bombahin ang deposito ng ating bansa sa pamamagitan ng rigs na ito. Kaya nga lahat ay tinatawagang magiging deuterium project beneficiary and be one of the owners para tumanggap ng monthly share from this project. At meron tayong projected sharing scheme. Ngunit sa batas na Presidential Decree 87 known as the Oil Exploration and Development Act of 1972, merong provision na Philippine government gets 60% share from the net sales of the project. Kaya mayroong share ang gobyerno na 60% at ang sa company ay 40% lang. So maliit lang po ang share ng company, ngunit bahagian pa rin ang mga magiging beneficiary. Out of that share, 70% ay mapunta sa registered beneficiary at saka 20% ay para sa maintenance, salaries and wages at saka 5% lang sa dalawang company, 5% sa isa at sa isa. So, hinahanap natin ang 35 million registered individuals para tanggapin ang kanilang share. Kaya ito ang projected share ng bawat beneficiary, itong 35 million beneficiaries. So, pag ang presyo ng deuterium ay $1 per liter, yan po, makikita nyo sa screen, ganun ang share. Provided isang rig pa lang yan. At may kapasidad na bubomba ng 3 million barrels a day. So pagdagdagan natin, 2 rigs na ang mag-operate. Ganun din, ang share ng bawat isa ay mag-increase na rin provided na 6 million barrels a day na ang kayang bombahin sa 2 rigs. So ngayon, pag 3 rigs na ang gagamitin at makukuha ang 9 million barrels a day, yan po ang share natin sa makikita nyo sa screen. Tingnan nyo lang pong mabuti. So ito naman, from $1 to $7 ang presyo. Kaya paiba-iba ang ating share. Depende kung ilang barrels ang makukuha. Out of 12 million barrels a day, yan po ang share natin. So, sa punto na naman, sa presentasyong ito, tingnan na po nyo mabuti ang share. Ayan, 5 rigs, 15 million barrels a day. Kinocompute na po ito ng mga engineers kung ano ang projected income, bahagi ng bawat beneficiary, buwan-buwan. Ayan po, keep on increasing ang share. Kung maraming volume ang makukuha sa rigs o 21 million barrels a day. Yan, 40,000 pesos na ang share. O ngayon naman, nag-increase. Naging 46,000 pesos. Provided, ilang rigs pa? Ayan, 8 deuterium rigs at 24 million barrels a day. Ngayon, ang target po nito, mga kapatid, 85 million barrels bawat araw ang bombahin. Kaya kailangan maraming rigs ang kailanganin. 27 million barrels a day pa lang yan. Ayan, meron na tayong 51,000 pesos share bawat isa. So ito, palaki ng palaki ang share. Provided 10 deuterium rigs at 30 million barrels a day. So ganito po ang naghihintay na malaking kinabukasan ng bawat tao, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Ayan, 33 million barrels a day, so palaki na rin ang share. Okay. Sa ganitong sharing scheme, 36 million barrels a day, yan po, makikita ninyo.
palaki na ang share ng bawat isa. Nagumpisa lang po tayo sa $1 per liter. Imagine $1 lang, 1 litro. Ganyan ang maging share natin. Ang actual price po ng deuterium 1 litro ngayon ay nasa $2 per liter. Ngayon, umpisa tayo ng 1. Para maging realistic ang ating projected sharing scheme. 86,000 at 45 million barrels a day, 15 rigs na ang nag-ooperate. So ngayon naman, sa 16 deuterium rigs na mag-pump out ng 48 million barrels a day, yan po ang share na may bahagi sa bawat beneficiary, yung 35 million bawat isa, yan po ang share. Individual share. 51 million barrels a day na. Kung titingnan nyo ang sharing scheme sa screen, meron pa kayang Pilipino na gustong magtrabaho sa ibang bansa? Kung dito lang ay tatanggapin natin bilang share kahit wala kang trabaho. Pag kasali ka sa programang ito, ganito ang maging share ng bawat Pilipino, ng bawat isa sa buong pamilya. Kaya wag na kayong mag-atubili pa sa pagsali sa programang ito. Kaya ito pinapakita sa inyo para meron kayong idea ano ba ang programang ito. Ito ba'y nakakatulong natin balang araw? Yung pagbomba ng deuterium. Yan, everlasting deposit of deuterium. Ibig sabihin, hindi po tayo mauubusan araw-araw ng deuterium. Ibig sabihin, hindi po titigil ang share natin buwan-buwan. Lalong-lalo na pag ang Pilipinas ay talagang kilalanin na the only country na mag-supply ng deuterium sa buong daigdig. Ibig sabihin, income ng buong daigdig ang paghahatian ng mga naging beneficiary sa programang ito. Yan, palaki ng share natin. 144,000 at 75 million barrels a day sa 25 deuterium rigs. So ito naman, kung titinan yung mabuti sa screen, provided 26 rigs, 78 million barrels a day. So ang target po nito ay makuha ang 85 million barrels para isupply sa buong daigdig, kasi ang buong daigdig ngayon ayon sa research 92 million barrels of oil ang kailanganin. Ngunit pag deuterium ay sapat na po yung 85 million barrels a day, kasi 1 liter 375 kilometers ang tatakbuhin. Ayan, palaki ng share natin. Ito na pag 85 million barrels a day. So wala na pong Pilipino na maghihirap balang araw. Kaya each beneficiary na tinaguriang owner din will have a lifetime share. Non-transferable po yan. At ang registration is absolutely free. Walang bayad, kaya just approach the authorized coordinators in your respective areas for the enlisting of the deuterium project beneficiaries with the following qualifications. Simple lang, pag ikaw ay Filipino citizen, 7 years old and above. So ito po ay ang registration ng dalawang company, ang The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation at ang Philippine Deuterium Development and Management Corporation, joint venture sa programang ito. Makikita po ninyo ang mayor's permit dito sa dapitan, no? Deuterium rigs. Kahit wala pang rigs, meron ng mayor's permit. Kasi ang priority project site ay dito po sa dapitan. At ang proponent po nito ay ang The Kingdom of God, o kaharian ng Diyos, founded by
Mahal na Hari Philemon Riambonanza. Siya din ang founding chairman ng International Spiritual and Material Therapeutic Massage Incorporated at founding chairman ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation at founding chairman ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Discoverer din siya ng Philippine New Life Therapeutic Massage at proponent ng Future Deuterium Project in the Philippines. Dahil sa kanya, nabuo ang programang ito para sa lahat ng mga Pilipino. Siya po ay author ng Nong Mitanghiri o Touch Me Now. So, ang projected time sa project na ito ay mula 2022 hanggang 2052. Makilala ang Pilipinas na maging pinakamayamang bansa sa buong daigdig. Yan po ang share ng government sa 60%. Yan. Pag mag-maximize na, yan na po. Talagang yayaman din ang gobyerno ng bansang Pilipinas dahil sa income niyang deuterium. With this project, everybody is, of course, masayang-masaya ang mga bata natin. Masaya ang buong pamilya. Pati na rin si lolo at si lola. At wala ng Pilipinong walang bahay. Ganito na ang magiging bahay ng mga Pilipino. Mga disenteng tahanan. Wala ng squatter pagdating ng araw. Kasi malaki ang share ng bawat isa, of course. Pag-ipunan buwan-buwan ay talagang makabili tayo ng bahay at hindi lang bahay, pati na iba't ibang klaseng sasakyan. Yan. Pero yung mga sasakyan na ang gagabitin ay deuterium, kahit gaano karami ang mga sasakyan dito sa Pilipinas, for as long as deuterium ang ginagamit, wala pong pollution. Kaya ganyan po kaganda ang deuterium at ganyan po ang magiging kalagayan ng mga Pilipino pag tayo po ay nagiging beneficiary sa programang ito. Hindi lang gobyerno ang makikinabang kasi meron silang share na 60%. Kaya 35 million lang ang ikikater ng dalawang company sapagkat 40% share lang ang mapunta sa atin. Kaya ang gagawin lang natin balang araw to enjoy life, of course. Travel around the world. Kaya i-travel mo muna ang buong Pilipinas bago around the world. At darating ang panahon na may nagpropesiya. Propesiya ng ating dakilang guro sa The Kingdom of God, mahal na Haring Philemon o Riambonanza. Darating ang panahon na mabago ang ating pananamit. Pananamit bilang hari, reyna, prinsipi at prinsisa sapagkat tayo tunay na maharlika. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you for watching. God bless everyone.